Sa UK, isang dating neo-Nazi na aktivista na nahatulan sa pangaharas ng Jewish na MP ang napiling conservative candidate sa lokal na eleksyon sa Somerset. Si Joshua Bonehill Payne ang gumawa ng viral na serye ng AI clips na Krug Kern Gazette ay nakatagdang tumakbo sa eleksyon para sa Somerset Council sa susunod na taon. Sinabi niya sa The Guardian na isa siyang executive member ng Yeovil branch ng Tories at nagtatrabaho bilang events organizer. Kasama natin ngayon si Joe Brown, correspondent ng 24 News para talakayin ito. Parang karakter lang ito sa pelikula, hindi totoong tao. Ano ba ang gazette na ito? Ano ang alam natin sa taong ito? Nagbago ba siyang neo-Nazi? Ano masasabi mo sa kanya? Ito ay isang tao na maraming naging magkaibang yugto sa buhay. At ito rin ay isang kawili-wiling patunay sa kasabihang, bawat santo ay may nakaraan, bawat makasalanan ay may hinaharap. Kaya ito ay isang tao na dati ay isang lantad na neo-Nazi. Nagpatakbo siya ng blog na tinatawag na The Daily Mail. Nang buong pangalan ay Britons Against Left-Wing Extremism. At sa panahong ito, sumali siya sa ilang kampanya laban sa mga kilalang personalidad na left-wing at Hudyo, lalo na ang dating miyembro ng parlamento, si Luciana Berger. Lahat ng ito ay humantong matapos ang insidente kay Berger sa 2 taong pagkakakulong dahil sa harassment. Sa loob ng 2 taong iyon sa bilangguan, magpasya siyang magbago. Kombinasyon ng sarili niyang kagustuhan at bahagi rin ng Prevent Program ng pamahalaan ng Britanya na layuning labanan ang ekstremismo. Kaya nagpasya siyang maging isang debotong Kristiyano. At bilang resulta, nagawa niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Pinalaya siya noong 2018 at mula noon ay nagtrabaho siya sa iba't ibang trabaho. Ngunit tuluyan na niyang tinalikuran ang kanyang nakaraan. Sinasabi niya na siya ay isang nagbago ng tao. At itong Krug Kern Gazette na nabanggit mo, ito ay isang website na ginawa niya, o mas tamang sabihin, isang YouTube channel na ginawa niya na sa totoo lang ay isang AI slot farm. Dayon pa man, kung malalim talaga ang pagkakaugat niya sa neo-Nazism, sigurado kong kaya pa niyang itulak ito. Para sa akin, nasa ditnang kanan lang ito at kalokohan. Nakakatawa para sa tatay ko, pero hindi Ayan para na. sa akin. Pero Gusto hindi naman yun. talaga nagbabago ang mga tao. Exact. Ibig kong sabihin, oo, malinis ka. Sa palagay ko, oo, baka natagpuan niya ang Diyos. Kaya ba niya talaga ang posisyong ito, bukod pa sa kung nagbago na siya o hindi? Well, ito ay Bilang lokal na konsehal, interesante na hindi siya tumatakbo sa right-wing na Reform Party o mas kanon pa ang Restore Britain Party. Sa halip, tumatakbo siya sa ilalim na Conservative Party na gitnang kanan hanggang kanan. At ang leader ng Conservative Party, si Kemi Badenoch, ay pinuri ng komunidad ng mga Hudyo dahil sa kanyang katatagan laban sa antisemitismo. Kaya malabong isugal niya ito para sa isang taong sa tingin niya ay banta sa komunidad ng mga Hudyo. Si Joshua Bonehill Payne, sinabi niya na binigyan siya ni Kemi Badenoch ng mga Christmas card. Ipinapakita nito na kilala talaga siya ng taong ito at hindi niya iniisip na siya ay may negatibong epekto sa Conservative Party. Naniniwala siya na nagbago na ito. At naiintindihan ko na maraming tao ang mahihirapang maintindihan kung paano ang isang tulad niya ay maaari pa rin tumakbo bilang konsehal sa isang British na partido. Isang malaking British na partido. Pinapakita nito na kayang magbago ng tao basta may sapat na panahon. Tinalikuran na niya ang nakaraan at sinabi niyang tapos na siya roon. Na hindi na siya nakikibahagi sa antisemitismo at mga kampanya ng panliligalig laban sa mga pampublikong personalidad. At siya ay naghahangad na magpatuloy at nais niyang tahakin ang mas moderatong politika kasama ang partido ng mga konserbatibo. Sige po, maraming salamat sa pagpapaliwanag.